Hi guys, good morning everyone. Hello there. Nandito pa rin tayo sa Palau. Gawa ngo nung maraming nagtatanong sa atin kung magkano daw ang sahod dito sa Palau. So, sasabihin ko sa inyo, ang sahod dito sa Palau ay hindi ganun kalakihan. Pero mabubuhay ka naman. So, earning dollars nga tayo, spending dollars naman tayo. So, nasa sayo na yan. So, nasa diskarte mo na yan kung paano ka makatipid, paano ka makapag-ipon. Then, ang sahod dito ng tao ay per oras. Hindi katulad ng Pilipinas na per day yung sahod natin. So, dito per oras. So, nasa sayo na yun. Sa akin, i-share ko lang yung sa akin. Yung bahay kong tinitirahan is free. From company yun, libre yung tubig ko, libre yung kuryente ko, yung shower ko, naka-hot and cold pa, at saka naka-aircon yung tinitirahan kong bahay, at free yun. At yung office ko naman ay nasa baba lang. So, nasa second floor yung tinitirahan ko, yung office ko ay nasa baba. So, hindi ako masyadong nag-aano ng oras para pumasok sa trabaho kasi nasa isang building lang siya. Tapos ngayon, ito nga pala yung may dito. Pwede kang pumunta dito sa Palau through kung may kakilala ka na dito, pwedeng isubmit yung requirements mo dito sa mga company dito. Kung matatanggap ka or hindi, kung tanggapin ka ng company or hindi, nagdepende yun sa application form mo kung ano nakalagay, kung ano ang trabaho mo. Pero dito sa Palau, talaga dito, demand dito yung mga accounting. Yung mga trabaho ng graduate ng accounting, mga related business, ang mga course nila, yun ang madalas dito. Tapos mga engineers, yun, napaka-demand ng mga engineers. At saka yung mga architect, yon demand yung dito sa Palau. At saka yung mga skilled worker, yung mga welder, yung mga mason. So yun, mga demand yung dito sa Palau. Ngayon naman, sa ngayon na nandito kami dito sa Dan kasi papunta kami ng SSS. Sa akin kasi, nang nasa Pilipinas ako, wala sa isip ko na pagdating dito is may mga kaltas. So, normal, may mga kaltas dito. So, una, may withholding tax. Yung withholding tax niyon, sa umpisa pa lang yun, 6% ang kaltas doon sa sahod mo. Yun. So, kailangan natin ibabawas talaga yun sa sahod mo. Pero pag umabot ka na ng $8,000 ang sahod mo, per annual yun per year. Umabot ka ng, kunyari, January hanggang August, umabot na yung kabuuang sahod mo ng $8,000, automatic, ang kaltas nun sa withholding tax is 10%. Tapos, meron pa ditong tinatawag na MSE. Yung MSE naman is 2.5% ang ikakaltas doon sa sahod mo. Yung MSE naman, iyon yung, kumbaga sa atin sa Pilipinas ay tinatawag nating PhilHealth. So, kung ma-hospital ka, lahat doon yun ibabawas. Pakikita mo lang yung working permit mo, automatic yun doon babawas sa MSE. Pero kapag hindi ka man nagkasakit dito sa Palau at uuwi ka ng Pilipinas, yung MSE na yun, ibibigay yun sa'yo ng buo. Matatanggap mo yun in cash. So, ganun yung mga kinakaltas dito sa mga sahod. So, para sa lang, kasi sa isip ko talaga dati, wala yun. Akala ko buong sahod ang matatanggap ko. Hindi ko akalain na may, so, para hindi ka naman kung pupunta ka dito, dapat malaman mo na may mga kaltas talagang kinukuha sa sahod natin. So, normal lang yun kasi kahit sa Pilipinas, may mga kaltas talaga na kinukuha. At saka yung SSS, 7% naman yun na ibabawas sa sahod natin. So, yung SSS, kung mag-retired ka dito, kung dito ka hanggang 60 years old mo, kung dito ka na talaga titira, pwede yun.
siguro kung hanggang 65 gusto mo, so makakatanggap ka ng SSS mo. Ang natatanggap ng mga tao dito ng SSS nila buwan-buwan, yung tumatanggap na, nasa $1,000 or $900. So, kung nasa piso yun, nasa ano din, mga 55K or 50K ang matatanggap kung dito ka magre-retired. Pero kapag umuwi ka ng Pilipinas na hindi ka pa umabot ng 60 years old, wala kang makukuha at saka hindi rin makakonvert na sa Pilipinas na SSS. Hindi yun. Dito lang yun. Hindi yun pwede i-transfer sa Pilipinas, guys. So, yun lang. So, that's all for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!